Ang Pilipinas ay isang bansang madaling kapitan ng bagyo, na may humigit kumulang 20 bagyo na pumapasok sa lugar ng responsibilidad nito bawat taon. Lokal na kilala sa pangkalahatan bilang bagyo. Ang mga bagyo ay regular na nabubuo sa Philippines Sea at hindi gaanong regular sa South China Sea, kung saan ang mga buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ang pinaka-aktibo. Ang Agosto ang buwan na may pinakamaraming aktividad. Bawat taon, hindi bababa sa 10 bagyo ang inaasahang tatama sa isla na bansa, na may 5 na inaasahang mapanira at makapangyarihan. Noong 2013, dineklara ng Time ang bansa bilang pinaka-exposed na bansa sa mundo sa mga tropical na bagyo. Ang mga bagyo ay karaniwang gumagawa ng silangan pakanlurang ruta sa bansa, patungo sa hilaga o kanluran, dahil sa epekto ng Coriolis. Bilang resulta, ang mga landfall ay nangyayari sa mga rehiyon ng bansa na nakaharap sa kagatang Pasipiko, lalo na ang silangang Visayas, rehiyon ng Bicol, at hilagang Luzon, samantalang ang Mindanao ay higit na walang mga bagyo. Ang pagbabago ng klima ay malamang na magpapalala sa sitwasyon, na may matinding mga kaganapan sa panahon, kabilang ang mga bagyo, na nagdudulot ng iba't ibang panganib at banta sa Pilipinas. Narito ang 10 pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Severe Tropical Storm Washi, na kilala sa Pilipinas bilang Severe Tropical Storm Sendong, ay isang late-season tropical cyclone na nagdulot ng humigit kumulang 1,200 hanggang 2,500 na pagkamatay at malaking pinsala sa Pilipinas. Noong huling bahagi ng 2011, naglandfall si Sendong sa Mindanao, isang pangunahing rehiyon sa Pilipinas. Noong Disyembre 16 na, bahagyang humina si Sendong matapos na madaanan ang Mindanao. Ngunit nanumbalik ang lakas sa dagat Sulu, at muling naglandfall sa Palawan noong Disyembre 17. Ang bagyong Fengshen, na kilala sa Pilipinas bilang Typhoon Frank, ay ang ika-6 na pinangalan ng bagyo, at ang ika-4 na bagyo na kinilala ng Japan Meteorological Agency. Kinilala ng Joint Typhoon Warning Center ang Fengshen bilang ika-7 tropical depression, ika-6 na tropical na bagyo, at ika-5 bagyo ng 2008 ng Pacific Typhoon Season. Ang bagyong Frank ay direktang tumama sa Pilipinas at China, na nagdulot ng matinding pinsala at nagresulta sa hindi bababa sa 1,371 na pagkamatay at nag-iwan ng 87 katao na nawawala. Karamihan sa mga pagkamatay ay nangyari sa Pilipinas, kabilang ang 846 sa 900 at 22 katao na sakay ng Princess of the Stars na nasawi nang tumaob ang barko. Dahil sa paghambalos ng malalaking alon na dala ng bagyo. Rian, na kilala sa Pilipinas bilang Super Typhoon Riming, ay isang nakamamatay na tropical cyclone na nagdulot ng kalituhan sa Pilipinas at kalaunan ay tumawid sa Malay Peninsula noong huling bahagi ng Nobyembre 2006, na nagdulot ng napakalaking pagkawala ng buhay ng ang mga mudflow mula sa Bulkang Mayon ay nagbaon sa maraming nayon. Ang bagyong Riming ay unang naglandfall sa Pilipinas, na nagdulot ng malakas na hangin at malakas na pag-ulan na nagdulot ng pag-agos ng putik malapit sa Mayon Volcano, matapos magdulot ng napakalaking pinsala sa Pilipinas. Lumabas ito sa South China Sea at bahagyang humina, bago pinamahalaan na muling ayusin at muling palakasin ang isang bagyo sa ilang sandali bago ang ikalawang paglandfall nito, sa pagkakataong ito sa Vietnam malapit sa Ho Chi Minh City, na nagdulot ng kaagdagang pinsala ng higit sa $450 milyon. Sa kabuuan, ang Riming ay pumatay ng halos 2,000 katao at nag-iwan ng daan-daan pang nawawala. Ang mga pinsala sa Pilipinas mula sa bagyo ay umabot sa 5.086 bilyon piso. Ang Typhoon Aiki, na kilala sa Pilipinas bilang Typhoon Nitang, ay ang pangalawang pinakanakamamatay na tropical cyclone noong ika-20 siglo sa Pilipinas. Nagmula si Aike sa isang lugar na may nababagabag na panahon sa timog silangan ng Guam. Noong Agosto 21, 1984 at pagkalipas ng 5 araw, naging tropical depression. Kasunod ng pagtaas ng organisasyon, ang depresyon ay umabot sa tropical na bagyo noong Agosto 27. Tinamaan din ng bagyong Nitang ang Pilipinas, 4 na araw lamang matapos binahan ng tropical storm. Hunyo ang hilagang bahagi ng Pilipinas, at dumanas din ng pinakamalalang krisis sa ekonomiya ng bansa mula noong kalayaan noong 1946. Nag-iwan din ito ng landas ng pagkawasak sa Pilipinas na noong panahong iyon ay walang kapantay sa modernong kasaysayan nito. Karamihan sa mga namatay ay sa lalawigan ng Surigao del Norte, kung saan humigit kumulang 1,000 ang namatay. 330 iba pang nasugatan, at 80% ng mga estruktura kasama ang 27 bayan ay patag.
Ang bagyong Nitang ay itinuring na pinakamasamang bagyo na nakaapekto sa lalawigan sa loob ng 20 taon. Humigit kumulang 70% ng mga tahanan sa Surigao City ang pinatag, na nag-iwan ng 70,000 individual na walang tirahan. Sa buong isla ng Negros, mahigit 4,000 tirahan ang nawasak, na nagresulta sa halos 75,000 katao ang nawalan ng tirahan, matapos ang isang ilog ay sumabog sa mga pampang nito. Sa lalawigan ng Bohol, sinitang ang pinakanakamamatay na natural na sakuna sa kasaysayan ng lalawigan, na may 178 na nasawi bukod pa sa 89,000 mga tahanan ang nasira o nawasak. Sa kabuuan, 1,426 katao ang nasawi dulot ng bagyo sa Kapuluan. Sinitang ang pinakanakamamatay na bagyong tumama sa bansa noong ika-20 siglo. Ang Tropical Depression Winnie ay isang mahina at maikli ang buhay ngunit sakuna na tropical cyclone na pumatay ng halos 1,600 katao matapos na magdulot ng malawakang pagbaha sa Pilipinas. Ito ang pangalawang pinakanakamamatay na tropical cyclone. Noong 2004 sa buong mundo, nalampasan lamang ng bagyong Jean. Ang isang depresyon na nabuo sa silangan ng Samar ay nagdala ng malakas na ulan sa mga lugar kung saan ito dumaan at nakakaapekto sa maraming lugar dahil sa malaking ulap ni Winnie. Bagamat isang mahinang tropical na bagyo, ang Tropical Depression Winnie ay nagdala ng malakas na pag-ulan sa kaamihan ng Visayas at Luzon. Ang mga paunang pagtatantya ay nagsasaad na hindi bababa sa 300 katao ang napatay ng bagyo. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natuklasan na hindi bababa sa 842 katao ang nasawi at 751 iba pa ang nawawala. Sa kabuuan ay 1,573 katao. Ang pinsala mula sa depresyon ay tinatayang nasa 678.7 milyong piso ng Pilipinas. Ang bagyong Angela, nakilala sa Pilipinas bilang Super Typhoon Rosing, ay isang napakalakas at sakuna na tropical na cyclone na naapektuhan ang Pilipinas noong Nobyembre, 1975, at ang pinakamalakas na tropical na bagyo sa buong mundo noong 1975. Ang bagyong Rosing ay ang ikatlong sunod-sunod na bagyo na tumama sa Pilipinas. Sinusundan ang mga bagyong dumaan na Yvette at Zack. Ang bagyong Rosing ay ang ika-29 na tropical na bagyo, at ang ikalimang super typhoon ng katamtamang aktibong 1,775 Pacific Typhoon Season. Nagdulot ang Rosing ng 9 bilyon na halaga ng pinsala sa buong Pilipinas, bukod pa sa 882 na nasawi. Ito ang pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas mula noong bagyong Joan noong 1970, at ang pinakamamahal mula noong bagyong Mike noong 1970. Mahigit 700 katao ang namatay dahil sa bagyo. Nagdulot ito ng kaguluhan sa Metro Manila, Calabarzon at Bicol Region. Noong una, ito ay nagdulot ng 9 bilyong piso ng pinsala. Ngunit sa kalaunan ay lumago ito sa 11 bilyong piso. Mga lalawigan na nasa ilalim ng Philippine Storm Warning Signal Number 4 sa pagdaan ng Typhoon Rosing. Mahigit 76,000 bahay ang nawasak sa buong apektadong lugar, kasama ang mga tulay at kalsada. Ang pinakamasamang epekto ay sa rehiyon ng Bicol. Halos dumaan si Angela sa Maynila, na nagdulot ng malaking epekto doon at sa Catanduanes. Sa Calawag, 121 katao ang ikinamatay ng storm surge at pagbaha mula sa dam failure. Sa kalapit na Paakal, ang mga mudslide ay pumatay ng higit sa 100 tao. Naapektuhan ng pagkawala ng kuryente ang 1/3 ng bansa. Ang bagyong Bofa, nakilala sa Pilipinas bilang Super Typhoon Pablo, ay ang pinakamalakas na tropical cyclone na naitala kailanman na nakaapekto sa isla ng Mindanao sa Pilipinas, na naglandfall bilang isang Category 5 super typhoon na may hangin na 175 miles per hour. Ika-24 na tropical na bagyo, kasama ang pagiging pang-apat at panghuling super typhoon ng 2012 Pacific Typhoon Season. Ang Bofa ay nagmula ng hindi kaaniwang malapit sa Ecuador, na naging pangalawa sa pinakatimog na Category 5 super typhoon, na umabot sa minimum na latitude na 7.4 degree N noong Disyembre 3, 2012. Dahil tanging ang bagyong Luis noong 1,764 ang lumapit sa Ecuador sa lakas na ito. Sa kauna-una ang pagkakataon mula ng nalalasa ang bagyong Pablo ay napasok ng media ang lalawigan ng Davao Oriental. Nakarating na po ang GMA News sa bayan ng Katiil. Wasak na mga bahay, nabuwal na mga puno at yan, mga residenteng naghihinagpi sa sinapit na trahedya. Ang kabuuan ng balitang yan maya-maya lamang mula sa Katiil. Libong tao na walang tirahan at tumatay ng 1,701 katao.
Matapos matamaan ang mga lalawigan ng Davao Oriental at Davao de Oro, lumipat ang Bagyong Pablo sa timog at gitnang rehiyon ng Mindanao, na pinutol ang kapangyarihan sa dalawang lalawigan at nagdulot ng pagguho ng lupa. Mahigit 170,000 katao ang tumakas patungo sa mga evacuation center, habang ang sistema ay lumipat sa South China Sea sa kanluran ng isla ng Palawan, na tuluyang nawala noong Disyembre 9. Habang dumaan ang Bagyong Pablo sa timog ng isla, nawalan ng kuryente sa buong kadena ng isla. Ang mga paggagambala sa network ng komunikasyon ay naantala ang mga update sa mga pagtatasa ng pinsala pagkatapos lumipas ang bagyo. Ang mga paunang pagtatasa ng pinsala sa Koror ay nagpahiwatig ng kaunting pinsala na may mga bunot na puno at pagkaputol ng kuryente. Sa labas ng Koror, ang mga nayon sa baybayin ay naapektuhan ng malakas na hangin at ulan na bumaha sa mga liblib na lugar. Binaha ng malakas na ulan ang mga lugar ng Peleliu at nawasak ang mga Amat ang bakwit mi dito sa unahan sa among silingan. Ikaw lang minalios mga 30 minutes. Hagba da yung yuta. Ang Tropical Storm Delma, na kilala sa Pilipinas bilang Tropical Storm Uring, ay isa sa mga pinakanakamamatay na tropical na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, na pumatay ng hindi bababa sa 5,081 katao. Nabuo mula sa isang tropical na kaguluhan noong Nobyembre 1, 1,991, ilang daang kilometro sa hilaga-hilagang silangan ng Palau. Ang depresyon na magiging Bagyong Uring ay kaaniwang sinusubaybayan pa kanluran. Matapos lumiko sa timog kanluran bilang tugon sa isang malamig na haapan, ang sistema ay tumindi sa isang tropical na bagyo noong Nobyembre 4 habang papalapit ito sa Pilipinas. Ilang oras bago lumipat sa Visayas, naabot ng Bagyong Uring ang pinakamataas na intensity nito na may tinatayang 10 minutong matagal na hangin na 75 km/h. Sa kabila ng paglipat sa lupa, bahagyang humina ang sistema, na umusbong sa South China Sea noong Nobyembre 6 habang pinapanatili ang lakas ng hangin. Sa huli ay sumuko si Bagyong Uring sa wind shear at naging tropical depression. Noong Nobyembre 8, naglandfall ang depression sa southern Vietnam bago nawala pagkalipas ng ilang oras. Habang dumadaan sa Pilipinas, ang pakikipag-ugnayan ni Bagyong Uring sa mataas na kalupaan ng ilan sa mga isla ay nagbunga ng malakas na pag-ulan. Sa pamamagitan ng proseso ng orographic lift, kaamihan sa Visayas ay nakatanggap ng 150 mm, 6 na ulan. Gayunpaman, sa isla ng Leyte ay nagkaroon ng localized na buhos ng ulan na nagdala ng kabuuang 580.5 mm. Sa karamihan ng mga ito ay bumagsak sa loob ng 3 oras. Isang hindi pa naganap na flash flood ang naganap sa isla. Kaamihan sa lupain ay deforested o hindi maayos na nilinang at hindi masipsip ang halos lahat ng ulan, na lumikha ng isang malaking runoff. Ang tubig na ito ay nanaig sa Anilao, Malbasag Watershed at dumaloy pababa. Ang Ormoc City, na matatagpuan sa lampas kung saan nagtatagpo ang mga ilog ng Anilao at Malbasag, ay dumanas ng matinding baha. Sa loob lamang ng 3 oras, nawasak ang lungsod na may libu-libong tahanan ang nasira o nawasak. Naganap ang Ormoc tragedy. Halos 5,000 tao ang namatay at 3,000 ang di na nahanap pa matapos rumagasa ang baha dahil sa pananalasa. Sa labas ng Ormoc City, 159 katao ang napatay sa buong Leyte at Negros Occidental. Sa buong bansa, hindi bababa sa 5,081 katao ang namatay habang at nasa 1,900 at 41,384 ang nawawala at itinuring na patay. Ginawa nitong si Delma ang pinakanakamamatay na tropical na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas, na nalampasan ng isang bagyo noong 1,867 na pumatay ng 1,800 hanggang sa kalaunan ay nalampasan ng Bagyong Haiyan, Yolanda. Ang Bagyong Haiyan, na kilala sa Pilipinas bilang Super Typhoon Yolanda, ay isa sa pinakamalakas na tropical cyclone na naitala kailanman. Sa paglandfall, sinira ng Bagyong Yolanda ang ilang bahagi ng Timog Silangang Asya, partikular ang Pilipinas. Ito ay isa sa mga pinakanakamamatay na bagyo na naitala sa Pilipinas. Pumatay ng hindi bababa sa 6,300 katao sa bansang iyon lamang. Ang Tacloban ay tinamaan ng hilagang Ayewol, ang pinakamalakas na bahagi ng bagyo. Winasak nito ang malaking bahagi ng lungsod. Today, a third of survivors are homeless in the catastrophic aftermath. We're flying to Leyte, the hardest hit island, where towns were torn up and reduced to rubble. Inaano ng tubig,
Tinawag pa kanya ako nagpapa. But saw my other son getting further from me. He called out, "Papa, Papa." I couldn't reach him.